Naku po mga tol, no? Sa issue ng West Philippine Sea, mga kapatid, maaari daw mabawasan sa ilalim ng Trump administration ang suporta ng Amerika, no? Pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Pero ang sabi ng isang analyst, mga kapatid, ay naniniwala naman daw siya na hindi magbabago o mananatiling matibay ang relasyon ng Pilipinas at ng Amerika, no, sa ilalim ng pamumuno ni Trump. Subalit, pagdating mga kapatid, no, sa issue, maaari siyang dumistansya. Yan ang ating panonoorin. Aalamin natin to mga tol at bigyan natin ng reaksyon at komentaryo. Itong balitang to mula sa UNTV News, mga tol. Balita to, balita mga kapatid, no? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Hindi naman nagbabago yung relasyon natin sa totoo lang. Siguro nagbabago lang sa extent of the support. Marami nang dumaan na Pangulo ng Estados Unidos pero hindi naman anya nagbago ang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Ibig sabihin hindi nagbago relasyon, allied pa rin tayo, no? Allied forces pa rin, no? Allied country, mga tol, hindi allied forces, allied country. Kasi naging colony tayo mga tol ng Amerika, 'di ba? Tapos ibinigay nila sa atin yung ating kalayaan na. 'Di ba? Na naging independent na tayo. Pero kasi dahil nga sa iba't ibang nagiging presidente, iba't iba rin ang polisiya niyan. Merong agresibo masyado pagdating sa suportahan, meaning talaga magpapadala ng sundalo, susuporta sa gera. Pero meron din namang mga presidente na parang mas gusto nila yung negosyo. Like for example, eto mga tol, alam naman natin si Trump, 'di ba? Isang mogul to mga tol. Businessman to, negosyante to. Siguro hindi gugustuhin ng negosyante ang maaaring makasira ng ekonomiya o ng, makasira ng negosyo. Mas gugustuhin niya siguro mga tol na i-push ang negosyo. Pero hindi natin alam mga tol kung ano mangyayari, no? Tuloy natin. Ayon sa political analyst na si Professor Edmund Tayaw, ito ay kahit pa sa bagong administrasyon ni President-elect Donald Trump. Dagdag pa ni Tayaw, kapag nakikita kasi ng Amerika na mahalaga ang isang bansa para sa kanila, ay hindi nila pinababayaan. Ang Pilipinas, bukod sa matagal ng kaalyado ng Amerika, ay strategic ang lokasyon kaya hindi maaring baliwalain ng US government. Yan, isa yan mga tol. Kasi ang Pilipinas mga tol, napakaganda ng lokasyon natin. Sabi nga, strategic location. Hindi nila mapapayagan na maghari-harian dito yung kakumpetensya nilang bansa. Kasi nga, ang gusto manatili ng Amerika sa top. Alam naman natin kapag pinabayaan nila to, malaki ang mawawala sa kanila. 'Di ba? Malaki talaga magiging epekto sa kanila. Kasi kapag naging kontrolado ng China mga tol, etong South China Sea, na inaangkin nila yung kabuuan, syempre maapektuhan yan. Daanan ng mga trade yan, world trade Daanan ng China yan. Baka magbigay sila ng control dyan. Lahat ng dadaan, kikita sila. Mauungusan nga naman talaga nila ang US. Hindi lang dahil sa dati tayong colony, kung hindi ang Pilipinas kasi napakahalaga, no? Strategically located tayo at napakaraming mga dumadaan, no, sa West Philippine Sea, for example, or sa South China Sea na apektado ang buong mundo. Kaya hindi pwedeng basta pabayaan ang Pilipinas. Kasi syempre gusto nga ng Amerika still number 1 sila mga tol, pinakamakapangyarihang bansa. Kung pababayaan nila yung lokasyon na yan, malaking bagay mawawala sa kanila, baka maungusan nga talaga sila ng China. China maging number 1 mga tol, number 2, number 3 na lang sila. Pero maaari anyang dumistansya ang Amerika pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, ditulad sa pamumuno ni President Joe Biden na aktibo sa isyung ito. Yun lang, no? Pagdating sa mga puwersa ng mga sundalo, pagdating sa usapin na pagpapadala ng mga armas, 'di ba? Pwede silang dumistansya doon, o kaya yung nangyayaring girian, nangyayaring sigalot dito sa West Philippine Sea, bahala muna tayo sa sarili natin, no? Paliwanag nito, nang maupo noon bilang Pangulo si Trump, hindi gaanong nakikialam sa isyu ng ibang bansa ang Amerika. Nung naunang pagpangulo ni President Trump, nakita na natin to, no? The US basically distanced itself from the world issues, no, from world politics. In fact,
hindi lang sa Pilipinas, medyo dumistansya ang Estados Unidos noon. Hindi, pero eto lang kung naaalala ninyo mga tol, ang Amerika naman kasi ay isinusuka ng Pilipinas nung kapanahunan ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Masyado tayong malapit sa China noon. Kaya talagang didistansya ang Amerika. Kumbaga, sige, hayaan muna namin kayo. After 6 years, mapapalitan din naman ng presidente. Distansya muna kami. 'Di ba? Kaya talagang distansya ang Amerika noong mga panahon na 'yon. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umaasa siya na ang matibay na relasyon ng bansa sa Amerika ay magdadala ng daan para sa kaunlaran sa rehiyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. At dahil nga ngayon na mapapalitan na yung presidente, effective ata sa January mapapalitan na presidente. Eto pa mga tol, Eto naman balita naman to sa GMA. Eto yung pangako ni Trump na deportation daw versus mga illegal immigrants, so yung mga TNT, yung mga tapos na yung kontrata pero ayaw pang bumalik dito sa Pilipinas, eto na, may sinasabi na ngayon ng DFA mga tol. Panoorin natin to. Pinayuhan ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pilipinong TNT sa Amerika na umuwi sa Pilipinas, lalo't ikinampanya ni President-elect Donald Trump ang pagpapadeport sa mga illegal immigrant. So yung Philippine Embassy ang nagpapayo na sa ating mga kababayan na tapos na yung kontrata at wala nang legal na dokumento na namamalagi pa rin sa abroad na magsiuwian na kayo bago kayo maipa-deport. Pero kahit mga illegal ang status sa US, dapat umanong maganda ayon sa isang eksperto. Nakatutok si JP Soriano. And on day one, I will launch the largest deportation program of criminals in American history. We're going to get them out. We have to. Grabe, day one. Sabing gano'n, balikan natin. Day one pa lang daw. Criminals. Isa pa. And on day one, I will launch the largest deportation program of criminals in American history. We're going to get them out. We have to. Well, sabi criminals, di ba? Pero magsasagawa siya ng largest deportation program, mga tol, ng mga kriminal, sabi niyang ganun. Day one, isasagawa na agad ni Trump yun. Pahayag ni President-elect Donald Trump noong kampanya. A star is born, Elon. At ngayong nanalo na sa eleksyon, sinabi ni Trump na handa siyang gastusan kahit magkano ang mass deportation na ito. Tinatayang nasa 250,000 to 300,000 ang mga Pilipinong maituturing na illegal immigrants na nasa Amerika ngayon. Napakarami nun, mga tol, undocumented. Yung mga tago ng tago o TNT kung tawagin. Payo sa kanila ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, magkusa na silang umalis ng Amerika. My advice to many of our fellow men who actually are still here but cannot get any kind of status, my advice is for them not to wait to be deported. Because I can see that the administration of President Trump is really going to be very strict with the immigration policy that he intends to put in place, because that is a promise he made to the American public. Ang tanging tulong daw na maibibigay sa kanila ng embahada, payuhan silang kumuha ng abogado. So, yun ang pinakatulong na ibibigay sa inyo. Well, karapatan naman talaga ng Amerika yon, lalo na ngayon isusulong ni President Trump yung mass deportation. And sabi nga mga tol, kapag kayo ay napadeport, hindi na kayo makakabalik dyan. Malamang may dahilan mga tol sa ating mga kababayan kung bakit sila namamalagi dyan o nananatili dyan kahit na kumbaga illegal na yung nila, expired na yung document nila. Meron silang dyan, mission pa. Pero syempre, kesa matapos yon nang wala-wala na lang, sayang naman yung pinaghirapan ninyo ng mahabang panahon, rest muna, distansya muna, Ibig sabihin, kung kailangan na mag-alsabalutan na muna talaga at bumalik dito sa Pilipinas, syempre iisipin ng iba, wala naman kasing future sa Pilipinas Wala naman pag kayo napadeport, mas mawawalan talaga kayo ng future, di ba? Pero tandaan daw na dahil sa teknolohiya, mas madali nang matuntun ngayon ang mga illegal na nasa Amerika. The exchange of information is easier now.
So 9 out of 10, the TNTs, the people who are always hiding, will be discovered at some form or another. Ayon naman sa isang political science at international foreign relations expert, dapat din daw maganda ang mga Pilipinong legal na nasa Amerika o yung mga American citizens na o green card holder. Oo, pati yung mga legal na maghanda na rin. Posible kasing sumidhi pa ang pag-iisip na America first at ang pagdami ng Asian hate crimes. Ang laki na ng MAGA movement o ng Make America Great Again movement. Regardless kung ikaw ay legal or illegal immigrant, sa mata ng isang MAGA supporter, maaaring ikaw ay isang tao lang. Yung rhetoric nga din talaga na kaya daw bumababa ang ekonomiya ng Estados Unidos ay dahil nakukuha ng mga migrant workers yung mga trabaho na supposedly for those that are actually, well, in their words, those that are white Americans. So hindi na rito tinitignan kung anong citizen mo. Ang tinitignan na nila rito yung anyo mo, nung panlabas na anyo mo, mga tol, no? Kasi kahit na green card holder ka o kahit American citizen ka na by the papers, pero mukha ka pa ring Asian, di ba? Magkakaroon pa rin talaga ng American first. Kumbaga yung lahi muna talaga nila. Dahil ngayon sinasabi yung dapat daw yung opportunity o mga trabaho na mapupunta daw dapat doon sa white American is napupunta doon sa mga migrant workers, di ba? Pero sabi ni Ambassador Romualdez, mahigpit man sa immigration, tiyak daw na mananatili ang pangangailangan ng Amerika sa mga Pilipinong nurses. Yeah. At ito raw ay pwedeng maging alas ng Pilipinas para mapalakas pa ng Amerika ang suporta nito sa Pilipinas pagdating naman sa problema natin sa West Philippine Sea. Oh. I am told by those close to President Trump, he has quite a number of Filipino Americans working in his hotels and also working in his golf clubs. Kasi world class naman talaga mga Filipino workers, di ba? And again, he looks at them as somebody that he really appreciates them as great workers, and that's an asset that we have that kind of image. Para sa Alright mga kapatid, yan ang mga balita na ating nasaksihan, no? At ang isang balita nga dito mula sa UNTV, mga kapatid, na maaaring mabawasan daw sa ilalim ng Trump admin ang suporta nito pagdating sa mga issue sa West Philippine Sea. Kung ikaw ang tatanungin, ano masasabi mo mga tol, no? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba, no? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.